Paano nga ba malalaman kung ligtas ka o hindi? Alam niyo ba, napakasimple lang ng sagot dyan. Isa lang. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Yun lang, sobrang simple lang. Ngayon, kung hindi nyo pa naiintindihan, i-explain ko sa inyo ng mabuti. Okay? Lahat tayo, ikaw at ako, ay makasalanan. At ang sabi sa Biblia, ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Because God hates sin. So ikaw at ako, deserve natin mamatay. Kahit na maliit na kasalanan tayo, pagsinungaling o pagnanakaw, guilty pa din tayo. At alam nyo ba, wala tayong pwedeng kahit na anong gawin para may ambag doon sa salvation natin, sa kaligtasan natin. It is a free gift from God. Libreng regalo lang ng Diyos yun sa atin. We are saved by grace through faith. Teka. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kahit na gumawa ka ng mabuti, magsimba ka araw-araw, tumulong ka sa mahihirap, lahat ng mabuting gawin mo, hindi makakaambag yun para mailigtas ka. Alam nyo, ang daming churches ngayon na minimislead yung mga tao, tinuturo nila, gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka, mapupunta ka sa langit. Mga kapatid, napakadelikado niyang pagtuturo na yan dahil sobrang mali niyan. Efeso 2:10. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayan, yan po ang dahilan kung ba't tayo nilalang ng Diyos yan. Sabi po ni Pablo sa mga kapatid na Kristiyano sa Efeso, tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Yan po ang dahilan kung bakit tayo ginawa ng Diyos. Gagawa tayo ng mabuti. Alin ba yung mabuting gawa na gagawin natin kaya tayo nilalang ng Diyos? 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ang mabuti po palang gagawin natin yung kanyang kautusan. Yun ang dahil kaya tayo nilikha ng Diyos, gagawa tayo ng mabuti. At yung mabuti, hindi yung iniisip natin. Ang mabuti, yung kautusan niya. Ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. At anong katunayang yan nga ang ating dahilan? Ba't tayo nilalang ng Diyos? Para gumawa ng mabuti, para sumunod sa kanyang kautusan. Basahin natin ang Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayon, ito ang buong katungkulan ng tao, sumunod ka sa kanyang utos. That is the reason of our existence. This is the conclusion of the whole matter. Fear God and obey or keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yan po ang buong katungkulan ng tao, sumunod sa utos, gumawa ng mabuti. Gumawa ng mabuti sa Diyos, gumawa ng mabuti sa kapwa. Pag nagawa po natin yan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Pag ginawa natin yung mabuti. Basahin natin ng Roma Kapitulo 2, ganito po ang sinasabi. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Ayan, pagka tayo po'y gumawa ng mabuti samantalang nabubuhay tayo rin sa lupa, ang kasunod niyan, buhay na walang hanggan. Sa mga nagsisipagtiyaga, ang wika ng salita ng Diyos, nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, ay ang buhay na walang hanggan. Ayon, kaya po, yan ang dahil kung ba't tayo nilikha ng